sa isa nating follower, paano magbaklas o magkalas ng disc brake na threaded type. Ito, ang maganda no, na paraan no, sa pagkakalas ng disc brake na threaded type, huwag nyo munang kakalasin yung mga gulong, yung rayos niya, intact pa siya. Kasi once na kinalas nyo yan, hirap ng hawakan, maliit na yung portion na pwede nyong pigilin. So ngayon, pag may gulong yan at nakaganyan, mas madali siyang kalasin. So yan. So ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung DIY ko na pangkalas ng rotor o disc brake na threaded type. Ito yan. So ayan. So ito, DIY ko lang, ginawa ko lang. Binutasan ko ng sukat doon sa disc. Ayan o. Ilagyan natin ng tornilyo na lock at ipapakita ko sa inyo kung paano ang function nito. Kakalasin natin yan. Ayan. Kabilaan. Then, okay. Ayan. Ipapasok natin yan dun sa butas ng ganito. Kung wala mang butas at buo siya dito sa ganito, papatamain nyo lang yung tornilyo na ganun. Kita ba? Ayan. Itong tornilyo na to, papatamain nyo lang na ganun. Ayan. So, ngayon kung may butas, mas okay, mas mainam. Ayan, oh. Ayan, di ba? Yun nga lang, siyempre meron kang adjustment dyan. So, para hindi masira yung rotor o yung disc brake, kailangan may spacer ka dito. So, lalagyan mo ng spacer yan para pumantay. Para mag-level siya dito sa tornilyo na to. Kasi pagka hinigpitan mo yan, mababaluktot mo yung rotor o yung disc brake. Ayan. So, titread mo na yan, ilalagay mo na yung tornilyo. Ayan. Once na nilock mo na yan, ayan. Okay na yan. Tapos dito, sa kabila, wala namang problema sa kabila kung saan siya tatama or kung saan siya. Ang purpose lang nito ay para umalalay lang siya at wag bumuka yung bakal pag nagpuwersa ka na at inikot mo na yung rotor. At ito, yung bakal na to, tubular to, no? Ayan. Haba nito halos kalahating dipa ko lang. Hindi ko lang ipakita sa camera kasi medyo maskip dito sa pwesto natin. Same pa rin yan doon sa tutorial kung pinapakita ang pagkakalas ng bottom bracket. Isusuot nyo lang yan bakal dito. So magiging extender lang siya ng inyong pangkalas. Then sa kanya nyo na iikutin yung rotor o yung disc brake. Ayan o. Ipersahin nyo lang na ganon. So ayan. Pakita natin o. So medyo pwesto lang ako ng mataas. Ayan. Kita. Ikutin ko ha. Oh, diba? Napaka-easy magkalas ng stock up na disc brake basta mayroon kayong DIY na ganitong klase na gamit. So, ayan o. Oh. Ang importante, no, yung pangkalas ninyo, nakatungtong siya dun sa axle. Para yung lakas, kasi umiikot yung axle eh. Ano, umiikot yan. So, dun siya nakapatong, and then yung pwersa nandito sa dulo. Pag inikot nyo yan, susunod talaga yan. Sa haba naman ng bakal mong extender, no? Yan, no? So, dini-away ko lang itong pangkalas na ito. Oh. Puti natin. Oh. Pakita ko sa inyo kung gaano siya ka-stack up. Ano yan Hindi yan gawa-gawa oh. Oh. Nakita nyo yung itsura ng ating hub. Talagang stack up to, dinala ito sa akin para ipatanggal lang. Ayan. Tingnan nyo yung thread niya. At tingnan nyo yan. Basa-basa pa siya, di ba? So, ayan. So, sana nakatulong ulit ako doon sa ating isang follower, no? Na nag-request na ipakita ko daw yung pagkakalas ng stack up na disc brake na threaded type. So, hindi pwede sa cassette type or yung naka-disc brake ready na hub kasi hindi naman thread yun eh. Naka ano na yun, nakahulma na dun sa mismong hub. Hindi mo pwedeng ifuta ng ganun yun. Ito ina-apply lang sa mga ganito. So, ayan. Oh. Diba? Easy. Ngayon, yung iba, syempre wala kayong gawang ganito dahil syempre hindi naman kayo mekaniko dahil minsan nyo lang nga lang na nagiging problema yung pagkakalas na yan. So, tuturuan ko pa rin kayo ano yung paraan na pwede ninyong gawin na wala kayong ganitong DIY. So, ayan. So, yung kahit manubela lang or bakal na bilog, kaya lang, siguraduhin nyo na makapal katulad nito. Ito ay handlebar na bakal. Ayan o, makapal siya. Ang gagawin nyo lang, no, para makalas nyo, ganun pa rin proseso. Yun nga lang, tatalian nyo dito. Ayan. Tatalian nyo ng wire, kabilaan, no, or kung hindi man kabilaan, dito lang sa dulo. Tatalian nyo lang yan. Pero, dapat dito siya nakatama. Ayan, dito.
tatali nyo ganun, paikot. So, yan, pakita ko na nga lang para ano. So, ang una nyo gagawin, mas maganda kung ang gagawin nyo pampigil yung cable ng preno. Mas matibay kasi yun kaysa yung alambre. Pwede rin ng alambre, kaya lang dubli-dublihin nyo. Ang unang gagawin niyo dyan, itong cable, ilalagay nyo dyan. Magagamitin nyo yung cable dito, yung talagang sira na at patapon na rin, no? So, lahat ng mga pwede ninyong magawa sa pag DIY, nasa paligid nyo lang yan lagi. Ayan. So, yung bilog na gagawin ninyo, tatansyahin nyo lang kung gaano kalaki yung gagamitin ninyong pangkalas na tubo. Halimbawa, katulad nito, di ba? Nagbibilog ako ng ganito kaliit. Kasi yung tubo kong gamit, ayan o, sa manubela lang. So, pag pinasok ko, kasya siya. So, yun ang anticipate ninyo pag gagawa kayo ng pag-aanohan ng paglalagyan ng pangkalas na bakal, ang anuhin ninyo yung laki ng butas ng inyong ginagawang ganito hook. Mas matibay kasi pag cable. Kasi hindi yan na puputol pagka pinampersan nyo na. Kasi ano yun eh, asero. Kumpara dun sa mga alambre. Kasi yung alambre malambot yun. Yung alambre pag ginamit nyo, possible maputol yun kasi matalim to yun. Matalim yan. So pagka pinersan nyo niya at hinilan yung ganun, napuputol siya. So bumibitaw siya. Yan, gaganyan nyo lang oh. Ikot-ikot lang. Okay. Yan, ganyan lang. So, pag naikabit nyo na ng ganyan, siguraduhin nyo mga 4-3 ikot para matibay yung dito niya. Kasi dyan puputulin niya yun eh, pag sobrang tigas ng ikotin ninyo. Then, i-apply nyo na tong bakal na mahaba o yung manubela. Yan. Pagkapasok ninyo dyan, ipapatong nyo yan dun sa axle. Ito yung axle, di ba? Axle, yan. Dyan. Patong nyo lang na ganon. Or, if ever, matigas pa rin, gagawa pa ulit kayo ng isang ganito, papunta rito. Yung dito na sa kabilang side, ganyan. Pakita na rin natin para makuha. Kasi baka hindi makuha eh. Yan, gaganyanin niya. Kasi dudulas yan, lalo na kung yung inyong threaded type is quick release, di ba? Maliit lang yung ano nun, patungan nyo dito. So, may hirapan kayo. So, ang gagawin nyo dyan, ito naman kahit hindi na masyadong mahigpit or masyadong matibay. Kasi ito ay aalalay lang doon sa inyong pangtanggal. So, yan, for example lang, ganyan lang. So, higpitan nyo lang or kahit dito, tali lang, tali. Kahit taling straw, ganun. Kasi para hindi lang siya bubuka. And then, pag ganyan position na siya, yan, di ba? Oh, i-zoom out natin para maunawaan. Ayan. So, yan, ganyan. Ganyan position yan. Yan, mga ka-checkmate yan. Oh. Yung manubela ko, nakaporma ng ganyan. Ayan. Then, pag nakaporma ka na ng ganyan, ikutin mo na. Ano na siya eh. Naka-position na siya ng ganyan. Pwersahin nyo ng ganun. O yan, ganun lang. Sigurado tanggal yan kahit gaano katigas yan. Ngayon, sabihin mo, hindi pa rin kaya. Dahil matigas. O yung sinasabi ko, mag-i-extend ka na dito. Ayan o. Dito, extend ka na naman. Walang stock up pag ganyan ang diskarte ng pagkakalas ng mga stock up. Laging mahaba yung tubo na pang-pwersa ninyo para makalas siya. So yun, sana nakatulong ako doon sa isang nag-request na kung paano magkalas ng stock up na threaded type na rotor o yung disc brake. So yan, epektibo yan, 100% sigurado tanggal mo yung stock up mo na rotor na yan. So thank you.